Hey mga brods, ito na nga po ang Game 5 ng ating serye ng ating finals round ng bakbakang Magnolia versus SMB. So mga brods, syempre interesting. Ito pong labanan na ito, after nga silang mag-tied ng serye nung Game 4. So dito na nga, onting recap tayo sa first quarter. Dito na nga medyo umaangat pa rin ang SMB. So ito pong Magnolia, madalang na lang itong makahabol at makaalamang. So ang ating first quarter after nun, 25-18 ng ating score. Pero mga bro, sa first quarter pa lang medyo umiinit na. Ito pong si Jericho Cruz at sinasabayan niya ang init din ng shooting ni Tyler Bay. Dito na nga sa second quarter mga bros, tulong-tulong na rin itong hot shots led by Gio Halalon and Ian Sanggalang. Dito naman din sa SMB, dito na pumupuntos din ang import nila na si Benny Boatwright at si Junmar Fajardo na akala nila hindi maglalaro sa Game 5. So dito na nga mga kabrods. And dito rin sa third quarter natin, medyo nakakalapit na nga ang hot shots dito mga brods. All in all naman, hindi ito tambak game. Dahil ang Magnolia may sagot naman palagi kapag medyo lumalayo ng SMB, kaya kayang-kaya nilang humabol at the same time. So dito na nga mga kabrods, sa third quarter, dito na rin umiinit pa rin ito pong si Jericho Cruz. And yun nga, sinabayan pa yan ni Simon Enciso and Don Trollano. So hot shots naman dito pa rin umiinit. Ito pong si Tyler Bay, pero tinutulungan na siya dito ni Paul Lee. So dito na nga sa fourth quarter mga kabrods, ang ating final quarter. Dito mga nakakalapit ng koonte ito pong hot shots sa fourth quarter mga brods, kaya medyo kinakabahan na ito pong SMB. Doon na tayo, advance na tayo doon sa final minute ng ating ball game, kung saan dito na nga lumalapit ang hot shots. Kaya sa mga 30 seconds na lang ng fourth quarter, nakaapat na lang mga bros ang kalamangan ng SMB, kung saan 98-104 na lang, kung saan 6 or 4 na lang din ang hinahabol dito sana ng hot shots. Kaso nag-collapse sila sa huli mga brods. Ang daming turnover ni Tyler Bay, tapos naaagawan pa doon po sa full court press ng SMB. Kaya pagdating sa inbound doon sa backcourt, naagawan at na-stealan pa yan ni Chris Ross and CJ Perez. Kaya ang ating final score ay 108-98. So sayang din mga brods, akala nila makakapag-overtime pa at susubok pa ito pong Magnolia hotshot sa huli. Pero yun nga, ang daming turnover at nag-collapse sila, kaya hindi na nila nagawang makahabol pa. Kaya itong mga brods, isa rin sa mga magandang game rin naman kahit papano ito pong Game 5. Kaso nga lang, yun, mga turnovers ng hotshots ang dapat iwasan nila. Pero all in all, okay naman. Pero mga brods, ang isa sa mga nalito talagang hotshots, kung saan ito pong si Junmar Fajardo. Sinasabi kasi ng San Miguel Beermen and sa mga doktor ni Junmar na hindi nga daw muna siya dapat makapaglaro dito sa Game 5 dahil sa kanyang calf strain injury. Pero dito na nga nalitong hotshots dahil hindi na nga sinunod ni Junmar ang kanyang doktor, kung saan ito pong si Junmar nakapaglaro pa rin dito sa Game 5. Kaya itong si Junmar Fajardo, na kahit sinasabi nilang may injury ito, naka 18 points pa nga. Pero mga brods, ang kanilang best player talaga, ito pong si Jericho Cruz, na mainit-init talaga, 30 points. Benny Boatwright 21 points, Simon Enciso 15 points, Don Trollano 10 points, CJ Perez 8 points nga lang. Pero syempre si Cruz pa rin ang nag-take over. Sa Magnolia naman, Tyler Bay 34 points, Halalon 17 points, Sanggalang 15 points, Paul Lee 12 points, medyo kulang pa rin yan sa production ni Paul Lee. Aris Dionisio 6 points and Abueva 5 points. Lalong-lalo na si The Beast, asan na ang scoring ni The Beast. So speaking of yun nga, ito pong si Junmar, doon nga nalito ang hotshots dahil hindi dapat ito nakapaglaro. Pero sinasabi rin naman sa mga reports, kaya maglaro ni Junmar pero kontrolado lang ang minuto. Pero yun nga mga brods, medyo babad pa rin si Junmar at parang walang injury ang kanyang galawan sa Game 5. So ikaw mga bro, sa tingin nyo ba makakabawi pa bang Magnolia o tatapusin na ito ng SMB sa next game, sa Game 6? So dito naman po tayo sa kabalang balita naman natin mga kabrods. Yun nga, sinasabi rin sa reports natin kay dito kay Mr. Snow Badwa. Sinabi niya na Ginebra reportedly wants Justin Arana.
and NLEX 2. But Converge is saying no. Di kami taga Bukid, no? So sinabi nga nito po ni Mr. Snowbado na ito pong si Justin Arana na gusto sana ito kunin ng Barangay Ginebra, San Miguel at ng NLEX Road Warriors. Kumbaga nag-uunahan sila mga brods kung sino ang dapat makakuha kay Justin Arana dito. Kasi ito pong Barangay Ginebra, San Miguel, alam naman natin na inisweep ito ng SMB at yun nga, kailangan din nila ng big man na katulad ni Justin Arana na isang 6'6 or 6'7" big man na kayang pumoste sa ilalim at matigas-tigas na player. So mga bros, alam ko bata-bata pa si Justin Arana, kaya nga naman dito gustong-gusto na ng Ginebra makuha ito, pati na rin ng NLEX Road Warriors na kailangan rin nila ng big man doon. Kaya nga ito pong Barangay Ginebra, San Miguel, gusto rin nilang makipag-negotiate dito sa Converge Fiber Xers para nga sa next All Filipino Cup meron silang big man na katulad ni Justin Arana na kahit sinong player ang itapat sa kanya sa ilalim, postehan talaga ni Justin Arana mga brods. Napapansin ko lang dito kay Arana, kaya gustong-gusto rin ito ng Ginebra dahil yung kanyang post-up play. Kasi mga brods, di ba? Ito pong sina Japet Aguilar, C-Stand, and yung mga iba't ibang big man ng Barangay Ginebra, San Miguel na hindi naman ganoon ka-poste maglaro. Dahil ito pong si Arana, talagang poste, body-body, and yun nga, nangangatawan kung pumoste, mga brods. Kaya mas maganda yun sa Ginebra para maraming silang option na it's either they will go to the shooters or they will go to the centers sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Kaya maganda ito pong si Justin Arana bilang isang additional big man sana nila. Kaso nga lang ito pong Converge Fiber Xers is saying no. Hindi nga daw sila taga Bukid kung saan ang sinasabi doon ni Mr. Snowbadwa. Yung taga Bukid kasi, di ba, farm team. So hindi sila farmer na katulad ng isang or ibang mga koponan dyan na farm team, or syempre kapag binigyan mo ng magandang offer dahil doon sa under the table, syempre kagatin nila yan mga brods. Pero kahit lopsided trade, kakagatin pa rin nila. Unlike dito sa Converge, hindi nga daw sila ganon. Baka kasi yung offer ng Ginebra dito ay hindi okay sa Converge kung saan hindi pasok doon sa value ni Justin Arana. So sayang din mga brods. Siguro nga kung itong Ginebra ay bibigyan nila ng magandang offer, ito pong Converge Fiber Xers, siguro nga doon sila papayag na ma-trade ito pong si Justin Arana mga kabros. Dahil syempre papayag din naman ang isang team kung itong iti-trade mo or yung offer mo is fair doon sa player na kukunin mo. Kaya nga ganun lang yan mga bros, madali lang yan kung ang Ginebra ay makikipag-trade ng maayos dito. So kasi ito pong si Justin Arana ay malaking bagay pa rin ito sa iba't ibang kupunan. Kaya nga pinag-aagawan na ito ng NLEX at Barangay Ginebra, San Miguel. Pero ang Ginebra, alam ko mas kailangan nila ito kung gustong-gusto talaga nilang manalo sa All Filipino Cup. Dahil wala na ring import ng Ginebra dito sa next season dahil wala ng mga pumoposte sa ilalim. Kaya kailangan nila ng katulad ni Justin Arana. At yun nga, mapa-opensa, mapa-depensa, bibigyan ka nito ng quality minutes. At isa pa dito mga bros, bata-bata pa si Justin Arana. And yun nga, kahit bata yan, tignan mo naman kung maglaro. Brusko kung maglaro mga bros. Kaya dito, nagustuhan ito ng Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya ikaw mga bros, sa tingin nyo ba kung dapat ba makuha ito ng Ginebra? Sino ang dapat ma-trade nila dito? Kaya komento mo lang kung pwede mo dyan mga bros. At isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is our rated highlights. Yun lang. I'm out.